may mabigat pong pagsubok na dumating sa amin. Kung ano man yung mga pangarap, eh, kailangan pa rin natin yung pananampalataya. Doon ko po nakita na talagang walang imposible pagka patuloy kang nagpapanata sa Diyos. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nakikinig po at nanonood sa amin dito po sa programang where we listen to the different stories of our brethren that are inspired by faith. Ngayon po, narito tayo muli sa ibang lugar. Wala tayo sa studio, narito po tayo ngayon sa distrito ng Bataan. Ang pag-uusapan natin is about planning. Pero bago tayo pumunta dun sa pag-uusapan natin, tatanungin muna namin kayo. Naalala niyo po ba nung panahon na bata kayo? Di ba isa sa mga karaniwang tinatanong lalo na dun sa pagsisimula ng school, di ba? Yes, kuya. Ano ang gusto ninyo paglaki ninyo? Ikaw, sa nakikinig sa amin ngayon, anong gusto mo paglaki mo? Ano yung naalala mong sinasagot mo noon? Doktor ba? Architect ba? Ano man, yung naiisip mong gusto mong marating noon. Ano yung sinasagot ninyo karaniwan? Sagutin ninyo yan dyan sa live chat natin dyan sa YouTube, no? Kamusta naman ngayon? Narating nyo na ba yung pinapangarap nyo nung bata pa kayo? Sa episode na ito, katulad nga ng binanggit namin kanina, ang pag-usapan natin is about planning. Dahil para marating natin yung goal na gusto natin, yung pangarap natin, isa sa pinakamahalagang bagay na magawa natin is yung pagpaplano. Kaya ngayon, sa episode na ito, meron tayo makakasama mula nga po dito sa distrito ng Bataan, si Kuya Arvin. Magandang umaga, tanghali at magandang gabi po sa lahat. Ako po si kapatid na Arvin Jessel Dabu mula sa lokal ng Pulis, distrito ng Bataan. Ayan, Kuya Arvin, ano po ba yung mga tungkulin po ninyo? Sa ngayon po, ang aking tungkulin ay mga awit sa katandaan, saka sa pananalapi po. Ano po ba yung inyo pong kasalukuyang ginagawa po ngayon? Ano po yung pinagkakaabalahan para malaman ng mga listeners po namin? Ngayon po, ako po ay isang licensed architect dito po sa Bataan. Bali, mayroon po akong sariling company pero maliit pa lang. Diyan mo sisimula lahat, Kuya. Yes po. Pero ngayon, bago natin pag-usapan yung pagiging architect mo, tatanungin din kita, kasi tinanong ko yung mga listeners and viewers. Ikaw, Kuya, nung bata ka, ano yung pangarap mo maging? Talagang pangarap ko po, civil engineer. Oh, bakit Yes po. naligaw yung medyo, hindi naman actually naligaw kasi medyo same field naman yung engineer tsaka yung architect, di ba? Paano naging kwento nung Kuya naging architect? Opo. Medyo nakakatawang istorya po kasi. Nung mag-entrance exam ako sa school, may nakausap ako, sabi nga nun, engineering din daw siya, pero maraming math. Wala akong hilig sa math. Ang second choice ko, architect. Nung nalaman ko maraming math yung civil engineer, architect ang kinuha ko. Ayun Actually, po. marami pong makaka-relate sa inyo Yes patungkol sa mata. Hindi lang kayo yung ayaw sa kabitin. Ayun po. Ayun po. At least po, ay sa tulong ng Diyos, ayun po, napagtagumpayan yung sa pag-aaral bilang architect. At ngayon po, kahit papano, ayun po, nakakapag, ano na talaga, simula na. No? Apo. Bali ko yan dun sa pagiging architect mo. Madali ba yung course na architecture? Sa totoo po, hindi ko rin alam na mahirap pala. Ang hirap po. Kasi kailangan mong mag-aral ng 5 years, tapos meron kang 2 taong apprenticeship, bago ka pa makapag-board exam. Doon sa during the time, Kuya, na kayo po ay nag-aaral, papunta po sa, yun nga pong pangarap ninyo na naging architecture. Yes po. Architecture. Ano po yung mga naaalala ninyo na ginawa ninyo? Kaya naman, sa awat tulong ng Diyos ay nagtagumpay po kayo. Ang una po talaga, yung pagsisikap po sa pag-aaral. Kasi po, yung parents namin, hindi naman po kami sa may kaya po eh. Ang ano po, sa farming po sila. Magsasaka po si nanay saka si tatay. Ayun po. Noong time na nakikita mo yung Kuya, ano yung tumatakbo sa isip mo ba nag-aaral po? Ayun kuya, kasi ang nakita ko noon, ang hirap-hirap magsaka. Ang tinanong sa amin ng magulang namin, anong gusto nyo, mag-aral o magsaka? Dahil nga po nakita namin yung hirap sa pagbubukid, pinilit namin na mag-aral na.
Kasi ang ano po nila sa amin, aanuhan nila kami sa pag-aaral, susuportahan kami, basta kailangan namin makapagtapos. Bago muna natin pag-usapan, pakilala niyo po pala muna. Sino po pala yung Ay, magulang po? opo. Si Si tatay po. tatay po, Opo. nakapagtapos din po siya, ECE. Ano po pangalan po ni tatay Si po? tatay po, si Nolly Joan Dabu. Ayun. Si nanay naman po? Si nanay naman po, si Marilyn Dabu. Ayun. Ilan po yung Yes magkakapatid po? Bali, 3 po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay. Opo. Ako po yung sa architecture. Yung sumunod po naman sa akin, nurse. At ang bunso po namin, civil engineer. Ayun. Siya yung tumupad ng pangarap ko talaga. Ayun po ang nangyari. So, growing up, kuya, bilang panganay, at ikaw yung first na nakakita ng struggle ng family mo, hindi naman sobrang hirap. Yes po, hindi naman po. Lalo dito siguro sa part na to, yun yung talagang trabaho. Trabaho po talaga Dito po sa Bataan. Pero nakita mo yung effort and pagod ng magulang mo. Anong ginawa mo? Naging ano po namin yun, inspirasyon po namin sa pag-aaral. Kasi ang hirap po ng buhay talaga na magsasaka. Siyempre po, ang kailangan naman bilang panganay, ang naging mindset po talaga, makabawi sa magulang. Pagdating po ng panahon, kailangan kahit papano, mabigyan namin sila ng magandang buhay. Kasi kuya, ang naging ano ko talaga, kasi nasa Biblia naman talaga, yung umibig sa magulang. Ayun po talaga, di ba? May yung unang utos na may pangako. Yung ibigin mo yung ama't ina. Kaya ayun po yung naging ano namin na makabawi man lang doon sa paghihirap nila sa amin nung pinalalaki kami. Kamusta naman yung pagsisimula po din yung bilang architect ko? Yung journey ninyo? Yung journey naman po noon, ang hirap dahil pagka-graduate, kung saan company kailangan makapag-apply, saka ang pinakamahirap doon, dahil kahit na nakagraduate ka, wala ka pa ring experience. Ang sahod, ang liit. Para bang ang iisipin mo na lang, architecture, pero bakit ang baba ng sahod? Kaya kailangan po, diskarte na naman. Pagkayari magsikap pag-aaral, kailangan mo naman dumiskarte. Para marating yung goal, kailangan yung tinatawag na pagpaplano or planning. Yes, Ikaw kuya, personally po, ano yung ginawa mong plano para malagpasan mo yung mga kailangan daanan para maging architect? Ayun naman po, yung pagpaplano ko pong ginawa doon, bilang kaanib sa iglesia, pinangako ko sa sarili ko na hindi ako bibitaw sa tungkulin. Bilang mga awit, habang nag-aaral, patuloy pa rin sa pag-awit. Tapos, nung magbo-board exam na po, ang hiniling ko sa ama nun, ipasa niya ako, at ang pangako ko po sa kanya nun, kung bibitawan ko yung tungkulin ko, bawiin niya sa akin yung pagiging architect. Ibig sabihin ba nung kuya, sapat na magpanata ka lang? Ay, hindi po. Kailangan po may gawa. Kasi ang hirap naman po kung iaasa natin lahat sa Diyos. So pareho po no? Kailangan syempre yung sipag pa rin. Opo, sipag pa rin talaga. Mahalaga, pinakamahalaga talaga syempre. Mga pagpapanata, yung para sa ating Panginoon Diyos, yung mga pananalangin natin, yung ating mga pagtupad ng tungkulin. Pero di sapat yun. Opo, hindi po. Kailangan magsikap pa rin. Magsikap pa rin. Ayan. So, yun po, no? So, yun yung naging plano ninyo, kumbaga, Opo. maging top priority. Yung pagtupad po. Yung pagtupad. Opo. Ibibigay niya po lahat Opo. Ayan. So, ngayon, architect na kayo. Meron kayong goal ngayon, syempre, di ba? Sabi niyo, ang goal ninyo, matulungan ninyo ang inyong magulang. Makabawi. Opo. Yung termino niyo po na Yes, makabawi, makabawi sa kanila. Ano po plano ninyo pagkapasan ninyo dun sa board? Kumbaga parang nalala yung moment na yan, balikan natin. Opo. Pagpasa ninyo dun sa board exam po. Board exam na architecture, pagiging architect, ano yung naisip ninyong plano na kailangan ito gagawin ko? Ayun po. Ang una ko po kasing naging thinking noon, nung makagraduate, saka yung nakapasa ng board, maghanap ng trabaho. Ganun lang lagi po. Pero nung nakapaghanap na ng trabaho, para bang hindi sapat. Kaya ang inano ko po noon, lagi kong iniisip, nag-aral ako para sa pamilya ko, hindi para sa kumpanya.
Kaya ang naging ano ko po noon, balang araw, bubuo ako ng sarili kong kumpanya. Kasi ayun yung pangarap ko. Para yung magiging ano ko sa magulang ko, yung magiging bawi, syempre, maging proud sila sa amin. Yung anak nila, napagtapos nila, naging architect, tapos may sariling kumpanya. Ayun naman po. Ang pangalawa po, ang una po kasi kanina, di ba po, yung pagsisikap. Yung pangalawa po, yung diskarte naman. Gagawa ka ng paraan, subok. O, itong kliyente ba na to? Okay. O, susubok sa ibang kliyente ulit o makapasok sa ibang company na makakuha ng, sabihin na natin, knowledge kung paano nila patakbuhin yung kumpanya. Kasi nandun na sila sa field na yon, ako papasok pa lang. Meron bang time na may umarap kayo sa pagsubok? Opo. May mabigat pong pagsubok na dumating sa amin. Nung time po na nagkasakit yung parents namin, si nanay, nagkanana ang ulo niya. Opo. Ang sabi sa amin ng doktor noon, kailangan operahan. Tapos nasabay nagkasakit si tatay. Bumagsak naman yung potassium niya. Bilang panganay, ang isip namin noon, bakit sabay? Buti po, yung pagkakataon na yun, nagkaroon ng magandang project. Pero ang bigat pa rin kasi kahit na anong isipin mo, binigyan ka ng project, pero may kasabay. Yung pagsubok naman, ano ba ang uunahin? Yun po yung pinakamabigat na pagsubok po kasi yung sabihin na natin sa trabaho, kung pera, kikitain naman po Kaso yung bang dahil nag-aral ka, gusto mo na makabawi sa magulang mo, kaso doon naman dumating yung pagsubok na okay na, nakukuha na namin yung pangarap namin. Kaso dumating naman yung magkasakit sila. Parang ang bigat. Sobra po. Paano nyo nalagpasan yung pagkakataon? Panata po palagi na gumaling sila kasi para bang mawawalan ng ng halaga yung pagsisikap mo dahil yung nakikita mong babawian mo no sa binigay nila sa'yo, parang baliwala. Kaya ang po noon, palagi panata, nagumaling sila, di baling, sabihin na natin, di baling konti lang yung project, konti lang yung kinikita, basta nakikita namin sila. Ayun po yung At sa awa po ng Diyos, ayun po, pinagaling silang dalawa, tapos nagtuloy-tuloy yung project. Kasi parang ang nangyari po, parang sabihin na natin tinitingnan ng Diyos na ikaw ba bibitaw sa binigay kong pagsubok. Kaya kailangan po patuloy tayong magtiwala doon sa plano ng Diyos sa atin. After no incident na, kamusta yung naging trabaho? Ay ngayon po, tuloy-tuloy po. Doon ko po nakita na talagang walang imposible pagka patuloy kang nagpapanata sa Diyos. Sabi mo kanina, isa sa mga goal mo is makabawi sa magulang mo. At ngayon, kahit papano, nakabawi na tayo sa magulang natin. Ano sa tingin mo yung naging tatlong bagay na masasabi mo na rin na tip? Pwede mong ibigay na tip sa mga nakikinig sa atin ngayon. Okay po. Na itong tatlong to dapat din yung taklit. Ano yung una? Sa una po, yung pagsisikap. Pagsisikap. Hindi kasi natin makakamit yung mga pangarap natin kung lagi lang tayong nakaupo, nakahiga. Sabi nga, mas maganda gumalaw. Di ba po? Nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin yung gawa. Pangalawa, ano yung pangalawa ko yun? Ang pangalawa po, diskarte. Diskarte. Ano yung limitations doon? Paano mo, kasi diskarte is gagawa ka ng paraan para magawa yung bagay na gusto mo. Opo. Pero dapat may limitations. Opo. Ang sa diskarte naman po, yung diskarte na makakatulong, sabihin na natin, makakatulong sa atin, pero hindi tayo makakaperwisyo ng ibang tao. Tsaka sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo, tinuturo namin, no? Yung kahit sa paghahanap ko, kailangan naayon. Naayon Sa loob na natin tayo ng Diyos. And lastly, ano yung pangatlo na masasabi mong, well, siguro yung pinakamahalaga para sa'yo? Ano yung pinakamahalaga na tip na pwede may base? Sa atin po, bilang Iglesia ni Cristo, higit sa lahat, kung ano man yung mga pangarap, kailangan pa rin natin yung pananampalataya. Kasi kahit anong mangyari,
Yung Diyos pa rin yung tutulong sa atin. Maraming salamat po kay Arvin sa pag-share po ninyo ng kwento niyo po sa amin. At ngayon nga po, isa po sa mga takeaway natin sa episode na ito. Pinag-uusapan natin kanina is about goals, di ba? Meron tayong iba't ibang mga pangarap. Bata pa lang tayo, meron na tayong mga pangarap. Pero minsan, sa mga pangarap natin, hindi lahat yun natutupad. No, may mga pagkakataon na makangarap ko ng ganito, pero iba yung ipagkakaloob sa atin. Sa pangarap natin, kailangan meron tayong pagpaplano. Sa pagpaplano natin, para marating yung goal, kailangan taglayin natin yung mga katangian na kailangan natin taglayin para magawa natin yung mga pagpaplano yan. Pero minsan, dumarating yung pagkakataon na yung pagpaplano natin, nagkakaroon ng mga pagsubok, nagkakaroon ng mga bagay na medyo magpopos, di ba? Doon sa paglalakbay natin, patungo doon sa ating pinapangarap. Pero huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Tandaan natin, nandyan lagi ang ating Panginoon Diyos, nakahandang tumulong sa atin. Meron tayong mga pagpaplano, meron tayong mga pangarap na pansarili. Pero, higit sa lahat na magtiwala tayo sa plano ng ating Panginoon Diyos para sa buhay natin. Muli po, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito po sa programang Where We Listen to the Different Stories of Our Brethren that are inspired by faith.